Sa isang malayong bayan sa Sorsogon, na kung tawagin ay Donsol, nakatira ang isang 24 taong gulang na binatang nagngangalang Ray Fuentes. Siya ay naninirahan sa isang simpleng kubo na matatagpuan sa isang nayon na kung tawagin ay Ugod. Mag-isang namumuhay ng payapa si Ray sa kanyang simpleng tahanan. Pangingisda ang kanyang pangunahing hanap buhay sa gabi. At kapag umaga ay nagtatrabaho siya bilang isang panadero sa isang bakery sa bayan. Si Ray ay isang mabait, masipag at matulungin sa kanyang kapwa. At kailanman ay hindi siya nanghihingi ng kapalit sa kanyang ginagawang pagtulong. Kung kaya't marami siyang kaibigan. At dahil yun sa kanyang magagandang katangian, si Ray ay walang mga kapatid at ulilang lubos na ito sa kanyang mga magulang. Dahil noong 16 na taong gulang pa lamang si Ray, ay nangyari ang isang malagim na kaganapan sa buhay niya, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Alas 7 ng gabi noon, nakauwi na ng bahay si Ray galing sa paaralan. Noong mga panahon noon ay high school pa lamang siya. Ginabi siya ng uwi dahil marami silang ginawa sa kanilang paaralan. Habang nasa sala ito, tahimik itong nakaupo sa isang mahabang upuan na merong mesa sa kanyang harapan. Gumagawa siya ng kanyang assignment. Maya-maya, lumapit kay Ray ang kanyang ina at naupo ito sa kanyang kaliwa, sabay tapik sa balikat niya. "Nako, napakasipag naman ng anak ko." Puri ng ina ni Ray sa kanya, habang hinahaplos naman ng kanyang ina ang ulo nito. "Siyempre naman po, Mama. Kailangan ko pong magsipag sa pag-aaral para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Para matulungan ko rin po kayo balang araw." Tugon naman ni Ray sa kanyang ina, sabay ngiti nito. At mula sa likuran ni Ray ay niyakap siya ng kanyang ina sabay wika ng, "Naku naman, ang bait talaga ng anak ko." Natatawang wika ng ina ni Ray sa binatilyo. Napatawan na rin si Ray dahil habang niyakap siya ng kanyang ina ay kinikiliti siya nito. "Mama, tama na po. Makikiliti po ako." "Nako, ang saya naman ng mag-ina ko." Wika ng ama ni Ray na nasa labas ng pintuan ng kanilang tahanan. Napatigil sina Ray at ang kanyang ina sa kanilang ginagawa. Sabay silang napatayo at sabay nilang sinalubong ang ama ng tahanan. At sa pagkakataong yun ay kinuha ng ina ni Ray ang isang supot na hawak-hawak ng kanyang asawa. Naglalaman yun ng isda na binili ng ama ni Ray sa palengke. Noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ang ama ni Ray bilang isang panadero din sa bakery. Ilang sandali pang lumipas, masayang nilapitan ni Ray ang kanyang ama at nagbano ito. "Pa, gusto niyo po bang ipagtimpla ko po kayo ng kape?" Tanong ni Ray sa kanyang ama, pagkatapos niyang magmano rito. "Wag na anak, kakatapos ko lang magmerienda sa pinapasukan ko eh." "Siya nga pala anak, may dala akong hopyang munggo para sa'yo." "Ayos ka po talaga, Papa. Hindi mo po nakakalimutan yung paborito kong tinapay." "Siyempre naman, hindi ko makakalimutan yung request ng anak kong masipag sa pag-aaral." "Siya nga pala, anong gusto niyong luto dito sa isda, Ray?" Tanong naman ng ina ni Ray sa kanyang mag-ama. Paksiw, magkasabay na wika ni Ray at ama nito. Pagkalipas ng 1 minuto ay nagtungo ng ina ni Ray sa kusina para magluto ng kanilang ulam. Maya-maya, bumalik si Ray sa paggawa ng kanyang assignment. Samantalang ang ama naman ni Ray ay nagtungo sa labas ng kanilang tahanan para magpahangin nun. Habang nagpapahangin, nakaramdam ng kakaiba ang ama ni Ray sa paligid. Maya-maya ay napatingin ang ama ni Ray sa puno ng mangga. At doon ay nakita niya
ang isang nilalang na nakaupo sa itaas ng puno. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito habang nakatingin sa ama ni Ray. "Hoy! Aswang! Bumaba ka riyan! Anong ginagawa mo sa lugar namin?" Sigaw ng ama ni Ray sa nilalang. Dahil sa sinabi ng ama ni Ray, tila ba nagalit ang nilalang kung kaya't tumalon ito sa harapan ng ama niya. Maya-maya ay sumugod ito papalapit sa ama ni Ray at inakala ng nilalang na makakalmot niya ang mata nito, pero nagkamali ang aswang dahil mabilis na naglaho ang ama nun at napunta sa likuran niya. Mahinang nilalang. Wika ng ama ni Ray, sabay tarak ng mahiwagang punyal sa tagiliran ng nilalang na yon. Dahil sa ginawa yun ng ama ni Ray, ay napahiyaw sa sobrang sakit ng nilalang. Napahiga ito sa lupa. Hindi pa nakontento ang ama ni Ray. Tinarak pa nito ang mahiwagang punyal sa dibdib ng nilalang. Binaon hanggang sa matamaan nito ang puso ng aswang. At doon na tuluyan na lagutan ng hininga ang nilalang na yon. Maya-maya ay napatingin ang ama ni Ray sa kalangitan. Nakita nito na may malaking itim na ibon na lumipad papalayo sa kanyang kinaroroonan, hanggang sa tuluyan na itong nawala. "Astig! Ang galing mo palang pumaslang ng aswang, Papa!" Manghangwi ka ni Ray sa kanyang ama nun. Sa pagkakataong yun ay napatingin ang ama ni Ray sa pintuan ng kanilang tahanan. At doon ay nakita niya ang kanyang mag-ina. Nakatayo malapit doon. Kanina pa kayo riyan?" Gulat na tanong ng ama ni Ray sa kanyang mag-ina. "Oo, mahal. Narinig kasi namin ang hiyaw ng aswang. Kaya napalabas kami ng anak mo. Tutulungan sana kita kaso nakita ko na kayang-kaya mo na yung aswang na yan." Sambit ng ina ni Ray sa kanyang sinabi. "Mabuti pa. Pumasok na tayo sa loob at nang makakain na tayo." Pag-iiba ng ama ni Ray sa usapan. Napatango na lamang sina Ray at ang ina nito sa sinabi ng ama niya. Pagkatapos noon ay nagtungo na sila sa loob. Naghanda na ng pagkain ang ina ni Ray para sa kanila. Habang kumakain ay hindi maiwasang magtanong ni Ray sa kanyang ama. Dahil namamangha pa rin si Ray sa ginawa ng kanyang ama noon. At doon ay nalaman niya na ang kanyang ama ay isang antingero. Sila ang mga taong may kakayahang gumamit ng agimat o anting-anting. At dahil sa mga nangyari, ay ipinagtapat na rin ng ina ni Ray sa binatilyo na siya naman ay isang mangkukulam. Pero hindi siya kagaya ng ibang mga mangkukulam na ang nais lamang ay makapanakit ng kapwa. Ang ina ni Ray ay nagmula sa lahi ng mga mabubuting mangkukulam. Sa halip na matakot ay lalo pang namangha si Ray sa kanyang mga magulang nun. Pagkalipas ng isang oras ay natapos ng kumain ng lahat at hinugasan na ng ina ni Ray ang kanilang mga pinagkainan. Mag-aalas 10 o pasado alas 10 ng gabi. Matutulog na sana ang lahat. Pero maya-maya pa, nakarinig sila ng mga pagaspas ng pakpak. Nang bahagyang binuksan ng ama ni Ray ang bintana, nakita niya ang napakaraming aswang papalapit sa kanilang tahanan. Dali-daling isinara ng ama ni Ray ang bintana. Inihanda nito ang kanyang mga gamit sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. At sa pagkakataong yon ay umusal na ng ritual ang ina ni Ray para proteksyonan ang loob at labas ng kanilang tahanan. "Ray, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Naiintindihan mo?" Wika ng ama ni Ray. "Opo, Papa." "Huwag kang lalabas, Ray, hanggat hindi natatapos yung kaguluhan." Sabat naman ng ina ni Ray sa usapan. "Opo, Mama.
Naiintindihan ko po. Tugon naman ni Ray sa kanyang ina. Sabay na lumabas ng kanilang tahanan ng mga magulang nito. Samantalang si Ray ay bahagyang binuksan ng bintana para masilip ang kaganapan sa labas ng kanilang tahanan. Nang makalabas na ang mga magulang ni Ray, sabay-sabay ring bumaba sa lupa ang mga nilalang. Humakbang ng bahagya ang pinuno ng mga aswang. Papalapit ng konti sa mga magulang nito. Pagkalipas ng 1 minuto ay nagsalita ang pinuno ng mga aswang. Ikaw na lapastangan ka. Magbabayad ka sa ginawa mong pagpaslang sa kalahi namin. Sabay turo nito sa ama ni Ray. Nang matapos ng magsalita ang pinuno, sasagot pa sana ang ama ni Ray para makapagpaliwanag pero hindi na siya nakapagsalita pa. Sinugod siya ng mga nilalang. Walang nagawa ang ama ni Ray kundi ang lumaban, pati ang kanyang ina. Sa bawat pag-ataking ginagawa ng mga magulang ni Ray, ay maraming aswang ang nalalagas sa panig ng mga kalaban. At habang nakikipaglaban ay umuusal ng hindi maintindihang kataga ang kanyang ina. Sa isang iglap, may mga karayom na tumusok sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga aswang na siyang naging dahilan ng mabilisang pagkamatay ng mga ito. Sa gitna ng matinding labanan, ay napasigaw itong mga magulang ni Ray na pag-usapan muna kung ano ba talaga ang nangyari nun. Napagtanto ng pinuno ng mga aswang na dali-dali talaga silang sumugod nun. Baka nga naman may maling ginawa ang isa sa mga kawal niya nun. Ipinag-utos nito sa mga aswang na itigil ang laban pero bago pa magtapos, nakagat na ng ibang mga aswang ang mga magulang ni Ray. Natamaan ng mga ito, kung kaya't mabilis na nang hina at bumagsak sa lupa ang mga yon. Napatulala at medyo nagkaroon ng bahid ng kalungkutan at pagtataka ang pinuno ng mga aswang. At ang lahat ng pangyayaring yon, nakita ni Ray. Dali-dali itong lumabas ng kanilang tahanan at nilapitan ang kanyang mga magulang na sa mga oras na yon. Naghihingalo na. Nagsimulang umiyak si Ray nun. Naawa siya sa kanyang mga magulang. Kitang-kita naman ng pinuno ng mga aswang ang pagluha ni Ray. Naramdaman na lamang nito na parang nadudurog mismo ang puso niya. Awang-awa siya sa bata. Nagkaroon ng matinding pagsisisi ang pinuno ng mga aswang sa kanyang sarili. Dahil sumugod lamang sila ng hindi inaalam ang buong kwento nun. Dahil sa kanyang ginawa, ay mawawalan pa ng mga magulang ang batang yon. Nang tingnan ng pinuno ng mga aswang si Ray, napagtanto nito na kasing edad lamang ito ng kanyang anak na babae. Kung kinausap ko na lang sana ng mahinahon ng mga magulang ng binatilyong ito, hindi sana humantong sa ganitong lahat. Wika ng pinuno ng mga aswang habang nakatingin sa binatilyo. Ray, anak, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan ng lahat. Nangihinang wika ng ina ni Ray nun. Sa pagkakataong yon ay hindi makapagsalita si Ray dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman. Ray, anak, pasensya na kung hindi na namin makikita ang pag-abot mo sa pangarap mo. Mag-iingat ka palagi at kahit na wala na kami, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Wika naman ng kanyang ama. Kinuha ng ama ni Ray ang medalyon na nakasuot sa kanyang leeg at binigay sa binatilyo. Isuot mo yung medalyon na yan sa iyong leeg at huwag mong aalisin kahit kailan.
Poprotektahan ka ng medalyon na yan sa mga gustong gumalaw sa'yo. Basta gamitin mo lamang ang medalyon na yan sa kabutihan at huwag na huwag sa kasamaan. Isinuot naman ni Ray ang medalyon sa kanyang leeg habang patuloy pa rin sa pag-iyak nun. Pagkatapos magsalita ng ama niya, sabay na nalagutan ng hininga ang kanyang mga magulang. Mama! Papa! Gumising po kayo! Huwag niyo po akong iwan! Mama! Papa! Walang tigil sa pag-iyak ang binatilyo. At sa pagkakataong yon ay lalapitan sana ng pinuno ng mga aswang si Ray para kausapin. Pero pinigilan siya ng kapatid ng ina ni Ray na si Mila Serra, 33 taong gulang. Huwag niyo na pong lapitan si Ray. Baka mapahamak lamang kayo. Alam namin na ang mga nangyari ay bunga ng hindi pagkakaintindihan. Kaya nangyari ang mga ito. Hindi na ninyo kailangan humingi ng tawad dahil wala kaming sinisisi sa mga nangyari. Huwag kayong mag-alala. Darating ang panahon na maiintindihan ni Ray ang lahat. Mas mabuti pa na bumalik na po muna kayo sa kuta nyo. Bago pa kayo kuyugin ng mga tao dito. May nahong wika ni Mila sa pinuno ng mga aswang. Sinunod na lamang ng mga aswang ang sinabi ni Mila. At pagkalipas ng 1 minuto, ay dumating ang mga antingero at pinagtulungan nilang buhatin ang katawan ng mga magulang ni Ray. Dinala nila ang mga ito sa bahay ni Mila. Mula ng araw na yon ay doon na tumira si Ray sa tahanan ni Mila. Nanirahan doon si Ray hanggang sa sumapit si Ray sa edad na 22 taong gulang. Nang mga panahong yon ay natapos na niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Makalipas pang 1 taon, bumalik na ito sa kanilang tahanan at doon ito nagsimula ng panibagong buhay. Kapag naaalala ni Ray ang nangyari sa kanyang mga magulang, ay hindi niya maiwasang malungkot. At kapag naaalala niya ang pangyayaring yon, tumitindi ang kanyang pagnanais na maipaghigante ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Panahon na para gawin ko ang isang bagay na noon ko pa sana ginawa. Ang maipaghigante ang pagkamatay ni nanay at tatay. Wika ni Ray sa kanyang sarili habang nakaupo sa isang mahabang upuan na nasa gilid ng kanyang tahanan. Pagkalipas ng ilang sandali, magtutungo na sana si Ray sa loob ng kanyang tahanan nang bigla itong natigilan sa paglalakad dahil nakita niya ang isang nilalang na nagkukubli sa isang mataas na puno ng mangga. Mabalahibo ito. Kulay pula ang mga mata. Ilang sandali pa ang lumipas ay akmang dudukutin sana ni Ray ang kanyang punyal sa kanyang bulsa. Nang biglang maglaho na parang isang bula ang nilalang na yon. At dahil sa hindi na makita ni Ray ang nilalang, ay napagpasya na nitong magtungo sa loob ng tahanan para maghapunan. Matapos makapaghapunan, nagtungo si Ray sa kanyang silid para matulog na. Habang nakahiga, nasa isip pa rin niya ang nilalang na nakita niya kanina lang. Sa sobrang pag-iisip ng binata, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya noon. Pero lingid sa kaalaman ni Ray, nakamasid pa rin sa kanya ang nilalang na nakita niya kanina. Kinabukasan ay maagang nagising si Ray para ihanda ang kanyang sarili sa pagpasok sa bakery. Isa siyang panadero sa bakery na pinagtatrabahuhan din noon ng kanyang yumaong ama. Matapos makapag-almusal, naligo na ito at nagbihis pagkatapos ay pumasok sa bakery. Habang nagmamasa ng harina si Ray, narinig nito ang usapan ng kanyang 2 kaibigan na sina Roland at Jeron.
Ayon sa mga ito ay meron umanong natagpuang isang bangkay ng lalaki sa isang bakanting lote kanina madaling araw lang. Wakwak ang tiyan at dibdib nito at wala na ang mga laman loob ng lalaking yon. Ultimong ang atay at puso nito. Wala na. Dahil sa mga narinig ni Ray, ay naalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Kung kaya't muling nag-alab ang galit nito sa mga aswang. Humanda kayo sa akin mga aswang. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa aking mga magulang. Panahon na para ubusin ko ang lahi niyo. Wala akong ititirang buhay sa inyong hanay. Wika ni Ray sa kanyang isipan habang gumagawa ng tinapay. Matapos makagawa ng tinapay ay inilagay na ni Ray ang mga tinapay sa oven. Habang yung ibang tinapay naman ay niluto nila sa pugon dahil hindi na ito kasya sa oven na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, nagtungo sandali si Ray sa labas para magpahangin. Habang nagpapahangin, pinagmasdan niya ang ilang mga customer na bumibili ng tinapay sa bakery. Sa kanyang pagmamasid ay napansin niya ang isang napakagandang dalaga na bumibili ng tinapay doon. Sa pagkakataong yun ay may kakaibang presensya itong naramdaman sa dalaga. Pero hindi niya mawari kung ano yon. Ilang sandali pang lumipas ay bumalik na si Ray sa loob ng bakery. Ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pagsapit naman ng hapon, ay tinawag ng amo ang mga panadero at tindera para magmerienda. Habang nagmemeryenda ang lahat ay masayang nag-uusap ang mga ito. Na mga oras na yun ay nagpaalam naman si Ray sa kanyang amo na hindi siya papasok kinabukasan. May importante umano itong gagawin. Pumayag naman ang amo ng binata pagkatapos ay sinabihan siya nito na yun na ang kanyang pinaka-day off. Matapos makapagmerienda ang lahat ay bumalik na ang mga ito sa kanilang ginagawa. At habang patuloy si Ray sa pagmamasa ng harina, nasa isip pa rin niya ang kakaibang presensya sa naramdaman niya sa dalagang nakita niya kanina. At hanggang sa mga oras na yon, ay hindi pa rin mawari ng binata ang kakaibang presensyang yon. Pagsapit ng gabi ay natapos na ni Ray ang kanyang ginagawa. Kung kaya't pinauwi na siya ng kanyang amo. Pero bago siya pinauwi ng kanyang amo ay ibinigay na nito kay Ray ang kanyang sahod. Sapagkat ito rin ang araw ng sahod na nagtatrabaho sa bakery noon. Habang naglalakad si Ray sa daan ay nakaamoy siya ng malansang amoy. Nadala ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid ng mga oras na yon. Tanging huni lamang ng mga kuliglig ang maririnig sa buong paligid. Maya-maya ay biglang natigilan si Ray sa paglalakad. Nang may isang malaking itim na aso ang humarang sa kanyang daraanan. Mapula ang mga mata nito. Matulis ang mga kuko at pangil. Wala ring tigil sa paglalaway ang naturang nilalang. Sa halip na matakot ay nag-alab ang galit ng binata sa nilalang na yon. Kung kaya't mabilis nitong kinuha ang kanyang punyal sa kanyang bulsa. Nang akmang susugurin na ni Ray ang nilalang, ay biglang lumitaw sa harapan ng nilalang ang isang dalaga na nakita niya sa bakery kaninang umaga. Ito ang buong tapang na humarap sa aswang na yon. Buong lakas na hinawakan ng dalaga ang leeg ng nilalang at walang pag-aalinlangang binalibag yon. Matapos ang kaganapang yon ay bigla na lamang naglaho sa paningin ni Ray ang dalaga at ang kawawang nilalang na ito. Sayang, hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Miss Beautiful. Panghihinayang nawika ni Ray sa kanyang sarili nun. Pagkatapos ay pinagpatuloy na nito ang kanyang paglalakad. Makalipas ang ilang minuto, narating na rin ni Ray ang kanyang tahanan. Malapit na sana siya sa pintuan ng kanyang bahay pero
bigla siyang natigilan sa paglalakad nang may isang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Walang pag-aalinlangan na sinugod ni Ray ang nilalang. Buong tapang na nilabanan ng binata ang nilalang na yon. Hindi man lamang matamaan ng aswang ang binata. Napakabilis nitong umilag. At pagkalipas ng kalahating oras na paglaban, ay tuluyan ng napaslang ni Ray ang kawawang nilalang. Matapos ang kaganapang yon, bigla na lamang naging abo ang katawan ng aswang. Tinangay ng malakas na ihip ng hangin. Nagdesisyon si Ray na maglibot-libot sa kanilang baryo para tingnan kung may mga aswang na gumagala pa. Tila ba bigla na lamang nauhaw ang binata na pumatay na mga ganung uri. Sa kanyang paglilibot-libot ay nakaharap niya ang iba pang mga nilalang. Mabilis naman niya itong pinaslang. At nang wala na itong makita, ay umuwi na ito sa kanyang tahanan. Kayong mga aswang, hindi ko kayo mapapatawad. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko at hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng pagdurusa. Na mga oras na yon, walang kaalam-alam ang binata. Nalihim na nakamasid sa kanya ang dalagang nakita niya sa bakery kanina. Habang naglalakad si Ray sa daan, bigla itong natigilan dahil lumitaw sa kanyang harapan ang kaibigan niyang Engkanto na nagngangalang Asimo. Magandang gabi sa iyo, kaibigang Antingero. Bati ni Asimo sa binata. Magandang gabi rin sa iyo, kaibigang Engkanto. Kaibigan, naparito ako para sabihin sa iyo na sa mga oras na ito, may isang dalagang aswang na nagmamasid sa iyo. Nagulat naman ang binata sa kanyang narinig. Hindi mo siya makikita dahil gumagamit siya ng sabulag. At ang dalagang aswang na yon ay ang anak ng pinuno ng mga aswang na pumaslang sa iyong mga magulang. Lalong nagulat ang binata sa kanyang narinig. At dahil sa sinabi ni Asimo, bumalik ang galit ng binata. Agad namang napansin ni Asimo ang pag-iiba ng modo ni Raynon. Kung ganon, humanda siya sa akin. Kapag nakita ko ulit siya, papaslangin ko siya ng walang pag-aalinlangan. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, kaibigan. Pero nais kong ipaalam sa iyo na ang nangyari sa mga magulang mo ay bunga lamang ng hindi pagkakaunawaan. Gusto ko ring sabihin sa iyo na mula pagkabata ay binabantayan ka na ng dalagang yan na nakamasid sa iyo ngayon dahil iniutos yun sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa sinabi ni Asimo ay napaisip si Ray kung itutuloy pa ba niya ang balak niyang pagpaslang sa dalagang aswang at sa mga kalahi nito. Marahil ay nagsisisi ng pinuno ng mga aswang, kaya niya ako pinababantayan sa kanyang anak. Napatango na lamang si Asimo sa sinabi ng binata at hindi na ito umimik pa. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpaalam na si Asimo kay Ray. Pagkatapos ay bumalik na ito sa mundo ng mga engkanto. Nang makaalis si Asimo, maglalakad na sana si Ray pauwi sa kanyang tahanan. Nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang dalagang nakita niya sa bakery. Sa pagkakataong yon ay napagmasdan ni Ray ng malapitan ang kagandahan ng dalaga. Siya si Almira, ang anak ng pinuno ng mga aswang na pumaslang sa mga magulang ni Ray. Hindi alam ni Ray kung ano ang mangyayari noon o ano ang nararamdaman niya. Kung magagalit ba siya o hindi.
Miss, kung maaari sana, tapusin mo na yung buhay ko. Dahil mula nang mawalan ako ng mga magulang, nawalan na rin akong ganang mabuhay. Wika ni Ray kay Almira na siyang ikinagulat naman ng dalaga nun. Lumapit si Almira sa binata. Inakala ni Ray na susundin ito ang kanyang sinabi pero nagulat na lamang si Ray nang yakapin siya ni Almira ng mahigpit. Pasensya na. Hindi ko pwedeng gawin ang nais mo. Kapag pinatay kita, hindi ko magagawang bumawi sa atrasong ginawa ng ama ko sa mga magulang mo. Mula na mga bata pa tayo, lihim na kitang binabantayan. At sa kakabantay ko sa'yo, doon ako nagsimulang magkagusto. Tugon naman ni Almira kay Ray. Ikinagulat naman ni Ray ang sinabi ni Almira. Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin, miss eh. Alam ko na ang nangyari sa aking mga magulang. Bunga lamang yun ng hindi pagkakaunawaan. Huwag mong gawin ang isang bagay kung napipilitan ka lang. Hindi ako napipilitan, Ray. Gusto talaga kita. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Alam ko na maraming magkagusto sa'yo dahil napakasipag at napakabait mong binata. Tugon naman ni Almira kay Ray. Kung ganun, pwede ba akong humarap sa mga magulang mo para makapagpaalam? Sige, Ray. Aasahan ko yung patungo mo sa tahanan namin. Siya nga pala, Ray. Ako nga pala si Almira. Kasing edad mo lang ako. Ikinagagalak kita makilala, Almira. Maya-maya ay kumalas na si Almira sa pagkakayakap niya kay Ray. Dumating ang kapatid ni Almira, si Monica, at humahangos itong nagsalita. Ate Almira, masamang balita po. Sinalakay ng mga manananggal ang kuta natin. Kaya kailangan namin ng tulong mo. Almira, kung maaari sana isama mo ako sa tahanan niyo. Gusto kong tumulong sa pagpaslang sa mga manananggal na sumasalakay sa inyong kuta. Sabat naman ni Ray sa usapan. Inutusan ni Almira si Lay na pumasan sa kanyang likuran. Sinunod naman yun ng binata. Pagkatapos ay tinakbo ni na Almira at Monica ng napakabilis ang daan, patungo sa kanilang kuta. Pagkarating ng tatlo sa pinangyayarihan ng matinding labanan, nakipagsagupaan kaagad si Ray sa mga manananggal sa pamamagitan ng paggamit nito ng orasyon at sagradong baril. Sa kalagitnaan ng matinding labanan, nakalapit ang isang manananggal kay Ray. Pagkatapos ay kinagat nito ang binata sa kanyang kanang batok, dahilan para bumulwak ang masaganang dugo nito. Gayunpaman, hindi ininda ni Ray ang sakit at pagdurugo ng kanyang batok. Ipinagpatuloy pa rin ito ang pakikipaglaban hanggang sa dumating ang mga engkantong kaibigan ni Ray at tumulong ang mga ito sa pakikipaglaban nun. Pagkalipas ng isang oras ay tuluyan ng nalipol ni Ray ang mga manananggal. Doon ay nilapitan ni Almira ang nanghihinang si Ray. Pagkatapos ay kaagad niya itong nilapatan ng paunang lunas. Dinala sa isang malawak at magarang silid. Nang hindi na makayanan ni Ray ang sobrang panghihina, ay tuluyan na itong nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising si Ray. Doon niya naalala si Almira. Nakausap ni Ray ang mga magulang ni Almira noon. Sa kanilang pag-uusap, hiningi ni Ray ang pahintulot ng mga magulang ng dalaga. Dahil buo na ang kanyang pasya, naliligawan na niya si Almira noon. Pumayag naman ang mga magulang ni Almira sa nais ng binata. Makalipas ng 2 buwan na paniligaw ni Ray kay Almira, ay nakuha na nito ang matamis na oo ng dalaga.
At pagkalipas ng 1 taon na pagiging magkasintahan ni Rhea at Almira, nagdesisyon na silang magpakasal. Lumipas pa ang ilang buwan, isinilang na ni Almira ang panganay na anak nila ni Ray. Pinangalanan nila itong Luna. At mula nung araw na yon ay lalong naging masaya ang pagsasama ng dalawa. At sa paglipas ng mga panahon, naging tagapaslang ng mga masasamang aswang ang lahi ng aswang na kinabibilangan ni Almira. At dahil sa wagas na pag-iibigan ni Ray at Almira, ay naging magkasangga ang mga antingero at ang lahi ng aswang. At sa tuwing maaalala ni Ray ang gagawin niya na sana'y paghihiganti sa ama ni Almira, napapangiti na lamang ito. Dahil hindi niya sukat akalain na ang paghihiganting yon ay mauuwi pala sa wagas na pag-iibigan ng mismong anak nila, ng pinuno ng mga aswang.